Ang mundo ay puno ng kwentong paranormal at kababalaghan. Pero, isa lang ang tanong ko sa'yo. Handa ka na bang matakot? Nung college pa ako, madalas ako nagpupunta sa bahay ng kaibigan ko. Tuwing meron silang mga pagsasalo-salo, katulad ng mga birthdays, nagpupunta rin ako. Madalas din akong mag-sleep over sa bahay nila at magstay sa guest room kasi madalas din lasing na ako sa inuman. Pero masaya naman akong nagsistay sa kanila. Lately, inimbita ako sa bahay nila dahil may magbe-birthday. And as usual, doon ulit ako magsi-sleep over. Pero nung panahon na yun, nagpass muna ako sa inuman. Gusto ko muna chill lang and kain lang sa dinalas-dalas kong nakakapag-sleep over sa kanila. Nun lang ako may naramdamang kakaiba sa bahay na yon, lalo na sa guest room kung saan ako lagi natutulog kapag nandun ako. Tumingin ako sa paligid at isa lang ang nakita kong dahilan. Nanibago ako sa guest room nila kasi merong malaking antik na salamin na nakatapat sa kama. Habang nasa kanya-kanyang kwarto na kaming lahat, siguro mga around 10 or 11 p.m. na yon. Sobrang antok na ako. Pero nung patulog na, bigla naman akong may naramdamang kakaiba. Medyo mabigat na para ba akong binabangungot. Nung una, hindi ko pinapansin kasi gustong-gusto ko na talagang matulog. Pero habang tumatagal, unti-unti akong may naririnig na boses sa magkabilang tenga ko na nagsasalita. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maintindihan yung sinasabi nila. Maraming boses pero ang pinaka-prominente ay isang babae. Ramdam ko nung oras na yon na babae yung nagpaparamdam. Alam ko naman yung kailangan kong gawin nun. Yung gut feeling ko, kailangan ko nang bumangon at makisalo na lang sa kabilang kwarto para matulog. Pero hindi ako makabangon na parang may nagho-hold back sa akin na manatili doon habang lalo pa akong pinapaantok. Hindi ko na alam yung gagawin ko noon sa sobrang takot ko na baka pagtuluyan akong nakatulog, baka hindi na ako magising. Paulit-ulit akong nagdasal sa utak ko. Ito na kasi ang pinakamalakas kong sandata at proteksyon. Lalo na sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Madalas kong gawing magdasal ng taimtim kapag nakakaramdam ako ng kakaiba. Kasi ramdam ko ang proteksyon ng Panginoon. Maya-maya pa, naibalik ko na yung sarili ko pati na din yung diwa ko. Kaya ang sumunod kong ginawa ay tumayo at dali-daling lumipat sa kabilang kwarto. Nakitulog na ako sa tabi ng kaibigan ko. Nagulat nga siya sa akin kasi bigla na lang akong nakisiksik sa higaan nila ng anak niya. Comedy pa. Kasi sabi ko, okay lang sa akin na matulog sa paanan nila since kasya naman ako. Tinanong ako ng kaibigan ko kung ano bang nangyari sa akin.
Kaya sinabi ko na lang na parang binabangungot ako sa guest room. Akala ko naman hindi na ako masusundan nung babaeng nagpaparamdam sa kabilang kwarto. Nang sinubukan ko na ulit matulog, doon na talaga ako natakot kasi narinig ko na namang nagsasalita yung babae. Imbes na salita lang. Ngayon naman, nagsisisigaw na siya na para bang galit na ayaw paawat sa mga sinasabi niya. Ang ginawa ko, paulit-ulit akong nagdasal sa utak ko. In Jesus' name, please protect me. Hindi ko na alam kung gaano katagal yun pero awa naman ng Diyos. Biglang tumigil yung babaeng sumisigaw at eventually nakatulog din ako ng maayos. Kinabukasan, ikinuwento ko sa kaibigan ko yung nangyari nung gabi. Sabi niya sa akin, yung kapatid daw ng asawa niya yung bumili ng salamin sa isang antique shop. Simula nung binili yung salamin na yon, hindi niya maintindihan kung bakit ayaw matulog ng mga anak niya sa sarili nilang kwarto. Matapos nun, nalaman ko na lang na inilipat ng kapatid niya sa ibang parte ng bahay yung salamin tapos tinakpan. Pero sa isip-isip ko, sana itinapon na lang nila yon. Malas kasi bumili ng segunda manong salamin. Ibinahagi ko itong kwentong to para sa iba na nakaka-experience din ng katulad sa akin. Buti na nga lang at hindi ko nakita kung sino man yung mga nagpaparamdam na yon. Pero wala din naman akong balak na makita sila. Malakas lang talaga ang pakiramdam ko sa mga bagay na paranormal. At best advice ko ay magdasal. Kasi takot sila in the name of Jesus Christ, the most powerful against evil. Itong sumunod na kwento ay ibinahagi din ng kaibigan ko nang minsang nagpahatid siya sa taxi pauwi sa Philinvest, Batasan. Mga gabi na din nun. Sabi niya, nung pumasok sila sa gate 2 ng subdivision, nagtaka siya kasi parang ayaw daw pumasok nung taxi driver sa loob. Sabi daw sa kanya nung driver, Ma'am, ang daming tao sa inyo. Puro mga bata at matatanda. Sabi naman ng kaibigan ko. Ha? Nako kuya ha, huwag kang manakot dyan. Walang tao sa gate. Wala din namang nagawa yung taxi driver. Kaya pumasok din sa loob. Pero bago pa man makalabas sa sasakyan yung kaibigan ko, sinabi ng driver na, hindi ma'am. Madami po sila. Pinapalibutan yung taxi natin. Nangilabot sa pagtataka yung kaibigan ko. Hindi man niya nakikita yung mga sinasabi ng driver. Ngunit unti-unti na din siyang ginagapang ng kakaibang pakiramdam. Dali-dali nang bumaba ng taxi yung kaibigan ko at pumasok diretso na sa bahay. Yung taxi driver din naman, madaling-madali din sa pagmaniobra. Dahil gusto na din sigurong makalabas ng mabilis mula doon sa subdivision. Taong 2010 noon, nang magpunta kaming apat na magkakaibigan sa overlooking sa Antipolo para mag-inuman. Mga bandang 2:00 o 3:00 na siguro yun ng madaling araw nang magdesisyon kami na pumunta saglit sa Cloud9. Since wala namang gate yun. Nang makarating kami sa Cloud9, kami lang yung tao. Pero maganda kasi, nakabukas yung mga ilaw. Nung paakyat na kami, merong isang gusali na kamukha nung nasa pelikulang Reincarnation. Japanese movie yun.
Weird lang kasi. Nakahawig ng gusali na yon yung creepy na hotel dun sa pelikula. Sabi ko sa mga kaibigan ko. Oy, tignan niyo yung building oh. Kamukha niya yung sa movie na Reincarnation, yung Japanese film. Sabi naman ng isa kong kaibigan. Ay, oo nga no. Dahil malalim na yung gabi. Madilim na din yung loob ng gusali na yon. Patay na lahat ng ilaw. Maya-maya pa, bigla na lang kaming nagtakutan na parang katuwaan lang. Pero yung isa naming kasama, hindi siya umiinig at sinabihan lang kami na tigilan na yung pagbibiruan at takutan. Nung makarating na kami sa pinakatuktok, tumigil lang kami saglit at agad din namang nagdesisyong bumaba. Isa ding dahilan wala na kami sa property. Nang makabalik na kami, hindi ko na naiwasang tanungin yung kaibigan ko kung bakit ang tahimik niya kanina. Sabi niya sa akin, nung nagtatakutan daw kami, nakita niya sa isa sa mga bintana sa second floor ng gusali na may umiilaw. Hindi niya maaninag kung kandila ba o flashlight yung hawak ng kung sino man yun. Pero ang alam niya, tinitignan daw kami mula doon sa bintana habang nagtatakutan. Dahil nga malakas yung pakiramdam ko sa mga ganitong bagay. Sinabi ko sa kanya na, Para bang lalaki yung nakita mo sa bintana? sagot naman ng kaibigan ko. Oo. Paano mo nalaman? Sabi ko naman, Wala lang. Naisip ko lang. ito namang huli kong karanasan nangyari nung college. Meron akong classmate nung college na palagi kaming nagpapalita ng mga kwentong weird at creepy na na-experience namin. Mga paranormal events, ganon. Naikwento niya sa akin na 2 weeks ago daw, meron siyang masamang panaginip. Nakita daw niya na maraming tao sa sahig na nakatalukbong ng puting tela. Karamihan daw doon mga babae, mga nanay, tsaka mga lola. Hindi din daw niya alam kung anong ibig sabihin noon pero parang mga bangkay daw na tabi-tabi. Nagulat na lang daw siya kasi nakita niya sa balita yung mga namatay sa stampede ng isang sikat na noontime show dati. Pagkakita niya sa balita, saktong-sakto yung panaginip niya. Hile-hilerang mga bangkay ng mga babae na nakabalot ng puting tela. Dito ang hometown ng asawa ko ng mga bata pa sila. Bago mag-migrate ang pamilya nila sa Amerika. Nakatira daw sila noon sa isang compound sa loob ng isang eskwelahan. Para na din sa privacy ng mga taong nandoon pa at sa eskwelahang ito. Hindi ko na lang sasabihin yung pangalan. Sila din kasi, pati ang mga kamag-anak nila, ang may-ari ng eskwelahang ito. At nung nagbakasyon ang asawa ko sa Pilipinas, isinama niya ako sa hometown niya sa Pangasinan. Pagdating namin doon, namangha ako sa lawak ng lupain. Ngunit sabi ng asawa ko, wala daw tricycle driver ang nagtatangkang maghatid ng tao sa loob ng compound na yon, lalo na sa gabi. Maliban doon, wala din daw nagtatangkang magnakaw kahit nakabukas yung main gate. Ganon kagrabe kung katakutan yung compound na yon. Pagpasok kasi sa gate, medyo mahaba-haba pang lakaran ang gagawin mo bago makarating sa bahay nila. Mapapansin mo din na sa bandang kanan ng mga bahayan ay may bakanting lupa na hindi na naokupahan.
Sa kaliwa naman, malawak din ang espasyo dahil nandoon naman yung open court ng eskwelahan. Noong unang dating namin sa kanila, hindi kami nagstay sa ancestral house ng pamilya ng asawa ko. Ang tawag pa nga namin dun haunted house. Doon kami nanatili sa katabing bahay. Meron kasing ipinagawang kubo at doon na kami natulog. Gabi na nun, mga 9:00 siguro. Unang gabi namin doon. Patulog na kami ng asawa ko nang bigla kaming nakarinig na parang may naglalakad-lakad sa likod ng kubo namin. Maingay yung paglalakad nun na para bang hinihila yung paa o parang may hinihilang sako. Takang-taka kami kung sino kaya yon. Pinapakinggan namin yun ng mabuti. Pero sobrang bothered ako kasi sa pagkakaalam ko, kami lang naman yung tao doon. Yung kubo ng caretaker ng property medyo malayo sa tinutulugan namin. Isa pa, nasa kanang bahagi yun at hindi naman sa likod. Yung bahay naman ng tita niya, katabi din ng haunted house, pero medyo malayo din sa amin. Isa pa, hindi naman sila lumalabas ng bahay nung mga oras na yon. Sabi ko sa asawa ko. Ano yun? Sagot naman niya sa akin, baka musang daw. Nakampante naman ako kasi hindi naman natatakot o kinakabahan yung asawa ko. Pero pakiramdam ko, sinabi lang niya yon para hindi ako matakot. Hindi tumigil yung naglalakad na yon. Buong magdamag naming naririnig yung paghila niya sa lupa. Nung una, nasa likod lang siya. Ngunit habang lumalalim ang gabi, naglalakad na ito paikot sa kubo namin. Kinabukasan, nabanggit ng asawa ko na yung pinsan niya kasama yung girlfriend nito sa haunted house na tulog. Nandun daw sila sa second floor. Nung kaparehas na gabi na yon, napatakbo daw sila palabas ng bahay kasi niyuyugyug naman daw yung kama nila habang natutulog sila. Sabi din ng asawa ko, karamihan daw sa mga kamag-anakan nila ang hindi umaakyat sa pangalawang palapag ng bahay dahil sa kadahilan ng doon nakikita yung pari na pugot ang ulo na nakatayo sa bintana. Karamihan sa mga kamag-anak at mga kaibigan nila, hindi din nagpapaabot ng gabi sa loob ng compound. Kung gabihin man, papaharurutin nila ng mabilis ang mga sasakyan o motor nila para makalabas doon. Nung nakatira pa sila dati doon, lagi daw nagkakasakit yung panganay nilang kapatid. Kasi daw laging nababate. Kwento pa ng tatay niya, madami daw bantay sa lugar na yon. Dati daw kasing naging kampo ni General Luna yung kinatatayuan ng compound. Maliban sa naging battleground dito, marami rin daw ang binawian ng buhay. Hanggang ngayon, nakadisplay pa din sa property yung kanyon na ginamit ni General Luna. Taong 2018 nang mag-check-in kami ng asawa ko sa Casa Roses sa Pasay City. Maganda yung lugar na parang lumang Spanish house na ginawang modernong hotel. Pangalawang gabi namin doon, nagkatampuhan kami ng asawa ko. Nag-walk out ako sa kwarto namin. Ang inakala ko nun, nakita niya akong lumabas ng pinto.
Naglalaro kasi siya noon ng NBA sa cellphone niya pero nakatalikod sa pintuan. Mga 15 to 20 minutes later, hinihintay ko yung asawa ko na suyuin ako sa labas. Pero walang pumunta. Kaya ako naman lalong nagtampo. Kaya wala na akong nagawa kung hindi bumalik na lang sa loob ng kwarto. Pagpasok ko sa loob, nagulat siya nang makita niya akong papasok sa pinto. Galing ka sa labas? Kanina pa kita hinihintay kasi akala ko naliligo ka pa. Nagtataka nga ako bakit ang tagal mo mag-shower. Nagtaka ko sa sinabi niya kasi akala ko nung una alam niyang lumabas ako habang naglalaro siya sa cellphone niya. Kaya sinabi ko, Ha? Eh kanina pa ako nasa labas. Nakakainis nga eh. Hindi mo man lang ako sinundo. natawa lang yung asawa ko. Sabi niya, nung naglalaro daw kasi siya, naririnig niyang bumubukas yung pintuan sa CR. Tapos malakas din daw yung daloy ng shower kaya inisip niya na naliligo ako. Habang pinag-uusapan namin yung nangyayari, unti-unting umaakyat ang takot at kilabot sa aming mag-asawa. Maliban sa pagtataka namin, sabay din kaming binalot ng kakaibang pakiramdam sa loob ng hotel na yon. Mabuti na nga lang at natiis pa namin na ang isang gabi dahil mag-check out na din naman kami. Kinabukasan. Taong 2009 or 2010 nang magpunta kami sa Baguio City para sa annual RADTEC Convention. Sa teachers camp kami nagstay ng mga teachers at schoolmates ko. Pagkatapos maghapunan, nagplano ang mga lower classmen ko na subukang magpunta sa White House since walking distance lang naman yon kung saan kami nagsistay. Inaya nila akong pumunta doon kasi alam nilang bukas ang third eye ko at gusto nilang tignan kung may makikita ba akong mga ligaw na kaluluwang naninirahan sa sikat na White House ng Baguio City. Hindi ko nga din alam kung bakit ako pumayag sumama kahit alam kong pwedeng may mangyaring hindi maganda. Pumayag ako sa kondisyong huwag silang mag-iingay kapag nandoon na kami at huwag ding kukuha ng kahit anong litrato. Nung papunta na kami sa White House, dumaan kami sa isang shortcut. Madilim yung dadaanan pero mas mabilis kaming makakarating sa highway. Nung makarating na kami sa White House, hindi ko ba alam pero parang nakalimutan na nila ang mga pinag-usapan naming kondisyon. Bago kami pumunta, kondisyon na hindi sila kukuha ng mga litrato, pati ang pag-iingay. Kanya-kanya na silang litrato at isa pa, nag-iingay at magulo na sila. Medyo madami din kasi kami noon. Nasa 15 ata kaming nagpunta. Habang nandun kami, patingin-tingin ako sa paligid hanggang sa may nakita o may napansin akong nakatingin at nagmamasid sa amin mula sa taas ng bahay na to. Nagtataka man pero hindi ko na pinansin yun at baka namamalikmata lang ako. Maya-maya pa at unti-unti na akong binalot ng hindi magandang pakiramdam. Nagsimula yun pagkadating pa lang namin sa tapat ng White House. Iba talaga ang aura ng bahay na yon. Nung pabalik na kami sa teachers camp, ang bigat pa rin ang pakiramdam ko na para bang may nakasakay sa likod ko. Dumiretso na ako kaagad sa kwarto namin para magpahinga at hanapin ang isang maliit na pouch na ipinabaon sa akin ng nanay ko.
Alam niya kasing lapitin ako ng mga multo at mga engkanto. Kaya lagi siyang naghahanda ng pangontra para sa mga kaganapang tulad nito. Kaso nakalimutan ko tong dalhin nung pumunta kami sa White House. Nung gabi na yon, alam ko sa sarili ko na may sumama sa amin pabalik ng teacher's camp. At alam kong sumakay o pumasan ang kaluluwang ito sa balikat ko hanggang sa pagbalik namin. Kinuha ko agad yung pangontra ko at di na napansing nakatulog ako agad. Kinabukasan, pinagsabihan ko yung mga lower classmen ko patungkol sa nangyari kagabi. Nagalit ako kasi paano kung hindi sa akin sumama yung kaluluwang yon? Paano kung isa sa kanila na walang kahit anong pangontra sa mga ganitong klaseng nilalang? Tapos natulog na lang silang walang kaalam-alam sa mga pwedeng mangyaring hindi kaaya-aya. Maraming salamat sa pagbabasa ng karanasang ito. Madami pa akong maibabahagi. Simula 6 na taon ako. Madami na akong nakikita at na-e-experience. Nakakaiba. Maraming salamat po sa pakikinig ng mga kwento natin ngayong gabi. May and Keith, salamat sa pagpapadala ng mga karanasang ito. Ikaw kung may mga karanasan ka din katulad nito, maaari mo yung ipadala sa screamphoficial@gmail.com o sa ating Facebook page na screamphoficial. Habang nandyan ka, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Isa pa ay i-share ang ating mga videos na makakatulong ng malaki sa ating channel. Yun lamang, magkita-kita tayo sa susunod na kwentuhan.